Nationwide. Samantala mga kabrigada, ilang araw makalipas ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections, nagsimula na ang COMELEC na suriin ang COC ng mga lalaban sa pagkasenador. May report si Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada Live Report. Inumpisahan na ng Commission on Elections ang pagsusuri sa Certificates of Candidacy ng mga kandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. On kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may nakita na ang Law Department ng Komisyon na 66 na kandidato na kwalipikado na at pwede nang maisama mga pangalan sa balota sa darating na eleksyon. Kinabibilangan ito ng mga incumbent, independent at mga nagbabalik Senado, habang iba pang natitira ay sumasailalim pa sa verifikasyon at screening. Asahan niyo po sa Miyerkules na darating, ang Law Department ng Komisyon ay magsasabit sa amin sino ang nuisance, sino ang hindi sa ating pong mga aspirants para sa senador. Giit naman ni Garcia, Hindi magdi-disqualify o magka-cancel ang present leadership ng COMELEC dahil lamang yung kandidato ay mahirap. Walang pera, walang ari-arian, walang financial capacity na mag-wage ng national campaign. Sa paniniwala po natin, ako, personal, hindi dapat nadidisqualify ang tao dahil sa kawalan ng ari-arian o kayamanan sapagkat nagdadagdag tayo ng kwalifikasyon nang wala naman sa saligang batas. No person shall be deprived of the right to public service simply because of status in life because he is poor. kung magdi-disqualify man raw sila sa pagiging nuisance, ito ay dahil sa nagdudulot sila ng mockery o ginagawang katatawanan ng halalan. Samantala, hindi pa pinal ang nasabing numero dahil tumatanggap pa rin ang COMELEC ng petisyon para sa kanselasyon ng COC. Target ng COMELEC na ilabas ang kopya ng COC sa website nito sa susunod na 2 linggo habang ilalabas ang pinal na listahan ng mga kandidato bago mag-December 13. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.